Ika-68 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang bakas ng ginawa ni Murim Alliance leader na nawasak ang lupa. At ang portal ay unti-unti nang nawawala na pinagmamasdan nila. Habang nakatayo si Chief Samaok ay sinabi nito sa kanyang isip na 37 miyembro ng Blood Sword Squad at 10 Rising Stars. At 3 escort warriors mula sa Heavenly Dragon Escort Agency. Dagdag pa niya na kabuang 50 ang mamamatay sa lugar na yon. Na makikita ang portal ay naglaho na. At makikita ang muka ni Chief Samaok na nakasimangot na nakatitig sa naglahong portal na sinabi pa nito sa isip niya na kahit daw na matagumpay nilang maalis ang aray at hindi daw magtatagal at mga bangkay na lang ang matitira sa loob. At makikita na tuluyan na naglaho ang portal. At nangangalit ang ngipin na naiinis na sinabi niya sa kanyang isip na lahat daw ng nangyaring ito ay dahil sa kanya. At makikita ang ere na naglaho na rin ang masamang enerhiya sa kapaligiran. At malungkot na sinabi ni squad leader na ang mga martial artists daw na dinala niya ay mukhang naipit sa natitirang puwersa ng Heavenly Demon Divine Cult sa inescapable net tactic. Na napatingin sa kanya si Murim Alliance leader. At tumingin ito ng seryoso. Na sinabi kay Seol Intact na pakisamahan daw ang ibang escort warriors sa pagbabantay sa camping area. At mabilis na tumugon na yumuko ito at sumagot na masusunod daw yon, Murim Alliance leader. At tumayo ito at inilagay ang espada sa likod ng kamay at ang nasa paligid nito ay yumuko na gumalang. At galit na sinigaw na sinabi na ang natitirang mga nakaligtas daw sa Blood Sword Squad, pupunta daw sila sa Tiansong Mountain para alisin ang kaaway. Habang naglalakad na sila Murim Alliance at Chief Samaok at si squad leader ay tumugon na sinabi ng mga ito na okay po sir. At mabilis na lumipas ang oras. Habang nagbabantay na nakatayo si Grandmaster Seol Intact ay napansin niya na paparating sa kanyang kinaroroonan si Chief Samaok kasama. Si squad leader at ilang sundalo na may mga kasamang bihag. At gumalang na yumuko si Grandmaster Seol Intact na sinabi nito na mukhang maayos daw ang naging ang laban nila. At tumugon si Chief Samaok at sinabi nito na nakapatay sila ng mga 100 at nakahuli ng 150 sa kanila. At ang mga reinforcement daw ay hinahanap ang 50 na nakataka sa gitna ng kaguluhan. At tumingin sa mga nahuling demonic cult na sinabi pa ni Chief Samaok na darating na rin daw ang leader ng Murim Alliance maya-maya. At tumugon na sinabi ni Grandmaster Seol Intact na ito daw ay isang malaking tagumpay. At tinanong pa niya na ano daw ang nangyari sa pinuno ng demonic cult na si Tremblemind. At tumugon na sinabi sa kanya ni Chief Samaok na sinabi sila daw ay nabigong hulihin ito. At sinabi pa sa kanya ni Grandmaster Seol Intact na kung ganoon, hindi daw nila maaalis ang mysterious gate array. Ano daw ang mangyayari ngayon? At sinabi ni Chief Samaok na ibinuka ang mga palad na babalik ang leader ng Murim Alliance kapag naayos na daw ang sitwasyon. At tumugon na sinabi ni Grandmaster Seol Intact na naintindihan daw niya. Isinuntok ang kamao sa palad ni na squad leader at ni Chief Samaok na sinabi na nagpadala na daw sila ng mga kalapati na may mga kahilingan para sa mga sorcerers, kaya maghihintay sila dito ni squad leader Pine para sa kanila. Nakakahiya man daw pero mukhang kailangan na daw nilang maghiwa-hiwalay ng convoy dito. At pinahahalagahan daw niya ang lahat ng ginawa niya para sa kanila hanggang ngayon. Dagdag pa niya na hindi daw niya malilimutan na iniligtas niya ang mga miyembro ng Blood Sword Squad. At tumugon ito na ikinagulat ni Chief Samaok na sinabi na siya daw ay maghihintay na kasama sila. Sinabi pa niya na kapag dumating na ang mga sorcerer at tinanggal na ang aray, ikakarga daw niya ang mga katawan ng escort warriors ng Heavenly Dragons pabalik sa kanilang ahensya. At patanong na nagulat si Chief Samaok na bakit daw. At tumingin sila sa gilid at sinabi ni Grandmaster Seok Intact na tradisyon na daw para sa mga escort warriors na ilipat ang mga katawan ng kanilang mga kapwa sa mga ahensya kapag nakakasalubong nila ang mga ito. At gumalang sa isa't isa ang mga ito na sinabi pa ni Chief Samaok na siya daw talaga ay tunay na maginoo. At tumugon ito na tapat lang daw siya sa kanyang mga responsibilidad bilang escort warrior. At lumipat ang eksena kung saan ay makikita ang langit na tumatagos sa kakahuyan. At nakaupo si Seol Intact kasama ng mga sundalo ng Murim. At seryoso lang nakatingin ito sa iniihaw na baboy. At malalim na nag-iisip na sinasabi sa sarili na para daw sa isang martial artist ng Murim, ang kamatayan ay parang anino. Hindi daw niya dapat baliin ang buhay ng iba o hayaan ang kalungkutan na sumakop sa iyo. Na makikita ang nililitsyon na baboy.
At naiisip pa niya ang ating bida na sinabi pa niya sa kanyang isip na Lee Jungryong mula sa Heavenly Dragon Escort Agency, tama daw ba? Maaari daw sanang umangat pa siya ng husto. Sayang. At sinabi pa niya habang nakapikit na sisiguraduhin daw niyang tutuparin niya ang kanyang mga tungkulin bilang kanyang kapwa escort warrior. At nagulat ito nang biglang may isang kamay ang lumabas sa kanyang gilid. At isang portal ang makikita kung saan ang mga ito ay nagsilabasan. Nagulat pa din si Grandmaster Seol Intak sa kanyang nakita. Habang hapong-hapo ang ating bida at si Nambuong Soso ay pinagmamasdan ni Grandmaster Seol Intak ang mga ito na hindi makapaniwala. At mabilis na kinuha ng ating bida ang lalagyan ng tubig sa sundalo. At ito ay ininom niya hanggang sa maubos na nanlaki ang mga mata ni na Grandmaster Seol Intak at ang sundalo. At pagkatapos uminom ay huminga ng malalim at pinunasan ang bibig na sinabi nito na noong una, ang akala daw niya ay mamamatay na siya sa uhaw. At masayang sinabi ni Grandmaster Seol Intak na magdala pa daw sila ng maraming tubig dito. At makikita si Nambuong Soso na masayang nakatingin sa ating bida. At tumingin din ito na walang masabi. At pagkatapos ay masayang sinabi ng ating bida na lahat daw ng 50 ay nakabalik ng buhay na itinaas ang kanyang mga kamay na isinigaw niya ito. At lumipat ang eksena kung saan makikita ang isang bandera at tolda sa looban nito ay ang ating bida at sina Nambuong Soso, Chief Samaok, Grandmaster Seol Intak at si Murim Alliance Leader na sinasabi na magaling daw ang ginawa nila. Sinabi pa niya na ang pagdadala daw pabalik ng lahat ng 50 nakaligtas mula sa misteryosong gate array ay isang malaking tagumpay. Natumingin sa kanya si Chief Samaok na sinabi rin niya na siya daw ay sumasang-ayon sa sinabi ni Murim Alliance Leader. Dagdag pa niya na lahat daw ng 100 tao mula sa convoy ay nakabalik ng buhay. At masayang humawak si Murim Alliance Leader sa kanyang balbas na may hawak na tasa at sinabi na ang sabi daw sa kanya na hindi daw ito magiging posible kung wala sila at si Miss Nambuong. At nahihiyang tumugon si Nambuong Soso na nakatingin ang ating bida na nakita daw nilang malamang hindi sila makakaligtas ng mag-isa, kaya't nag-alok daw sila ng tulong. At masayang tumawa si Murim Alliance Leader na sinabi nito na kamangha-mangha. At paano daw naman nila natalo ang mga halimaw at nakalampas sa aray? At pumikit na tumugon na namumula ang muka ni Nambuong Soso na sinabi nito na hindi daw siya sigurado dahil yon daw ay gawa lahat ni Escort Warrior Jongryong. At nagulat ang ating bida na tumingin sa kanya ang mga ito na nagtataka. At sinabi na may pawis sa pisngi na ito daw ay. At pinakita ang nangyari sa loob ng mysterious array. Kung saan ay nagtataka ang ating bida kung paano niya nahati sa dalawa ang yakshas. At tumingin sa isa't isa ang dalawa na di makapaniwala hawak ang espada ng ating bida. At tinanong siya ni Nambuong Soso na paano daw niya yon nagawa. At tumugon ang ating bida na sinabi nito na bigla na lang daw niya itong hinampas ng espada ng malakas. At pinagpawisan na napakagat sa labi at naiisip ang nangyari sa kanyang puso. Nabigla na lang daw itong uminit. At nanlaki ang mata ng ating bida na napasabi sa isipan na sandali lamang daw. Na sinabi pa niya na ang talisman daw sa bambubok ng Tao Te Ching. At nakalagay pa din ang kanyang kamao sa kanyang dibdib na nagugulat na sinabi pa niya sa isip na hindi daw niya alam kung bakit, pero sigurado daw siyang iyon ang dahilan kung bakit daw niya napatay ang yaksha. At walang ibang paliwanag para daw dito. At pagkatapos ay nagulat ang ating bida nang sabihin bigla ni Nambuong Soso na ang Divine Dragon Scale Armor. At ipinaliwanag ni Nambuong Soso na itinaas ang isang daliri sa harapan ng ating bida na sinabi nito na kung nakalimutan na daw ba niya. Na ito ang sinusuot ng leader ng Heavenly Demon Divine Cult. Baka yun daw ang dahilan kung bakit gumana ito. At nakahawak ang ating bida sa kanyang baba at nakapikit na sinabi nito na marahil daw. Ang armor ay maaring may agimat sa loob. At pagkatapos ay sinabi sa kanyang isip na wala naman daw talagang ganoon. At sinabi sa kanya ni Nambuong Soso na pero, tama sa tingin daw niya ang aray ay na-detect siya bilang leader ng kulto dahil sa armor. At dahil doon, dapat daw siya ay magawang makadaan ng malaya. At sinabi naman ng ating bida na nakahawak sa baba na sige. Sabihin daw nilang siya ang tinuturing na may-ari ng aray na ito. Pero ano daw ang dapat niyang gawin? At nag-iisip na napasabi si Nambuong Soso na sandali lamang daw. Nag-aral daw siya ng mga aray dati. 9 na sorcerers, 9 na puntos, at 9 na summoning. Ito daw ay tiyak na ang 9-axis bewildering array. Ang pinakamalakas na array ng Heavenly Demon Divine Cult.
Sinabi pa niya na alam na daw niya. Tara, dumaan daw sila dito. At tumugon ang ating bida na sinabi nito na hindi daw ba't iyon ay isang pader na bato. At hinawakan ang braso ng ating bida na sinabi ni ng buong soso na hindi daw, tiyak na madadaan daw iyan. At wala na daw na ibang paraan. At sinigaw pa niya na mabilis silang tumatakbo habang hawak ang braso ng ating bida na sinabi na huwag daw siyang magduda at sumunod lang daw siya sa kanya. At kailangan daw nilang magmadali kung gusto daw nilang mailigtas ang iba. At balik sa ating bida kung saan ay makikita ang kanyang kamao na sinabi na ano daw kaya. At sinabi nito sa kanyang isip na namumutla na ano daw ang gagawin niya. Kailangan na daw ba niyang ipakita na mayroon siyang Divine Dragon Scale Armor? Hindi daw naman niya pwedeng sabihin ang tungkol sa Bamboo Book of Tao Teaching. At biglang may pumasok na isang sundalo na sinabi nito na Chief Strategist, may isang tao daw na humihiling na makita daw siya ngayon. At tumugon ito na sige, papasukin daw niya ito. Na napahinga ng malalim ang ating bida. At isang paa ang makikita na pumasok at napatingin sila dito. At ito pala ay si Battled Viper na napasigaw ang ating bida habang makikita ito na siya daw ay nakuha ang relic. At makikita ang yakap niyang relic na nakuha sa matandang leader ng kulto. At napaturo ang ating bida dito na napatayong nagugulat. Pati sinambuong soso ay nagulat sa naging reaksyon ng ating bida. At pagkatapos ay kumamot sa ulo si Battled Viper at tumawa habang hawak ang relic. At dito na po nagtatapos ang ika-68 kabanata. Ika-69 na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita si Battled Viper na yakap niya ang relic na nakuha sa matandang leader ng kulto. At napaturo ang ating bida dito na napatayong nagugulat. Pati sinambuong soso ay nagulat sa naging reaksyon ng ating bida. At pagkatapos ay kumamot sa ulo si Battled Viper at tumawa habang hawak ang relic. At nagulat sina Chief Samaok at si Murim Alliance leader na napasabi na paano daw niya ito nakuha. At inilatag ni Battled Viper ang relic sa lamesa. Habang sinusuri ni Chief Samaok ito ay masayang nakangiti sa likod si Battled Viper. At nagulat na sinabi ni Chief Samaok na may pawis sa pisngi na ito daw ay tiyak na ang Bamboo Book of Tao Teaching. Pero paano daw? At proud na sinabi habang tumatawa si Battled Viper na ninakaw daw niya ito. At tumingin sa kanya ang mga ito na sinabi sa kanya ni Chief Samaok na paano. At saan daw? At sabihin daw niya sa kanila ng detalyado. At nagkwento na nga ito na nakikinig sila na kagabi daw, nang sila daw ay maambush, nagtago daw siya at naghintay ng pagkakataon upang makatulong. Pagkatapos, nagbihis daw siya ng katulad nila at pumasok sa grupo ng mga miyembro ng demonic cult. Na habang sila daw ay umaalis. At hindi daw nang maglaon, nagkaroon ng labanan, na kung saan ang dala daw na relic ni Treble Mind ay nahulog, kaya't nagkunwari rin daw siyang bumagsak at ninakaw ito. At napasingkit ng mata ang ating bida na sinabi nito sa kanyang isip na parang isang heroic na kwento ang pagkakasabi daw niya. Kung hindi pa daw niya alam na siya ay nagbabalak na tumakas. At sinabi sa kanya ni Murim Alliance leader na magaling daw talaga ang ginawa niya. At mayabang na yumuko si Battled Viper na sinabi niya kay Murim Alliance leader na ginawa lang daw niya ang nararapat. At tumugon muli sa Murim leader na hindi. Napakaganda daw talaga ng ginawa niya. At kumikinang na sinabi ni Battled Viper na kaya paano na daw ang ipinangakong parusa. At sinabi sa kanya ni Murim leader na siyempre, daw hindi na siya paparusahan. At napatayo ang ating bida at sinambuong soso na sinabi na paano daw naman sila. At tumugon ang Murim Alliance leader na okay. Dahil daw sa nailigtas nila ang 12 ng buhay mula sa Mysterious Gate Array, hindi na rin daw sila paparusahan. At gumalang na sinabi ng ating bida at sinambuong soso na salamat daw. At sinabi pa ni Murim Alliance habang masaya sa gilid si Battled Viper na napatay na daw nila ang mga tauhan ng demonic cult at nakuha muli ang relic na akala daw nilang mawawala na. Ang misyon daw ay isang malaking tagumpay. At sumagot na sinabi naman ni Chief Samaok na yon daw ay tama. At ang 3 escort warriors daw ng Heavenly Dragon Escort Agency ay gumawa ng maraming bagay para sa kanila. At nakatingin ang ating bida kay Chief Samaok na sinabi nito sa kanyang isip na nagtataka daw siya kung bakit siya ay kalmado sa kabila ng pagdating ng Heavenly Demon Divine Cult.
At naiisip pa ng ating bida na makikita ang pagsabog sa ere at ang muka ni Chief Samaok na nakangiti na sinabi ng ating bida sa isip na ang plano daw ba niya ay alisin ang natitirang mga miyembro ng demonic cult gamit ang relic bilang pang-akit. At sinabi pa sa isip ng ating bida na gulat ng mapagtanto niya na sandali lang daw, kung hindi daw dahil sa kanila, tiyak na mabibigo ang kanilang plano. At hindi daw sapat na gantimpala ang pagiging exempted sa mga parusa. Habang nakatikom ang kamao ng ating bida na nakatingin kay Murim Alliance leader na sinasabi nito sa kanya na ngayon daw. Kailangan pa nilang tapusin ang kanilang paglalakbay, ngunit marahil daw ay dapat niyang ipaliwanag ang tungkol sa item na dinadala nila. At biglang sinabi ni Chief Samaok na hayaan daw niyang siya na ang magsabi nito. At ayon daw sa mga alamat, may mga sinaunang teksto na pinagsama ni Confucius. At lahat ng ito ay tungkol sa mga pamamaraan na makakaya mong pamahalaan ang mga misteryosong kapangyarihan. Sinasabi na 3 sa mga ito ay natutunan ng mga leader ng Heavenly Demon Divine Cult. Sinabi pa niya na ang mga pamamaraan daw ay hindi ipinamana, ngunit ang mga leader ng kulto na natutunan ito ay gumawa ng mga kababalaghan. At ang mga teksto daw ay nagsilbing ugat para sa maraming martial arts ng demonic cult. At tiyak daw na nahulaan na niya na ang Bamboo Book of Tao Te Ching na ito ay isa sa mga nasabing teksto. Kaharap ang Bamboo Book of Tao Te Ching na nakalatag sa lamesa at magkatikom ang mga kamao na sinabi pa niya na gayunpaman, hindi daw nila alam ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga plakes. Kaya't hindi din daw nila alam ang kapangyarihang taglay nito. At sinabi sa kanya ng ating bida na maaari daw ba niyang subukan na hulaan ito. At sinabi sa kanya ni Murim Alliance leader na bakit daw niya iniisip na magtatagumpay siya. At itinuro ng ating bida ang Bamboo Book of Tao Te Ching na sinabi nito na tulad daw ng makikita nila, may mga simbolo na nakaukit sa bawat plake. Sa tingin daw niya ito ay mga charms. At sinabi pa niya na naalala pa daw niya na nakita niya ang mga ito sa ilang sinaunang teksto. At seryosong tinanong siya ni Murim Alliance leader na kung seryoso daw ba siya. At tumugon ang ating bida na oho. At sa tingin daw niya baka magawa niyang mailagay ito sa tamang pagkakasunod-sunod. At pagkatapos ay nagkatinginan sila Chief Samaok at si Murim Alliance leader. At sinabi na ang iba daw sa kanila, pakiusap, umalis muna sila. Nasa harapan na ng ating bida ang Bamboo Book of Tao Te Ching na pinagmamasdan niya ito habang nakatingin sa kanya silang dalawa. At sinabi na sa kanya ni Murim Alliance leader na subukan na daw niya itong buuin. At sinimulan na ng ating bida na galawin ang Bamboo Book of Tao Te Ching na sinasabi sa kanyang isip na mukhang ito daw ang charm na nakaukit sa kanyang katawan. At kung maalala daw niya ito kung paano ito naging aktibo. At makikita na hawak niya ang isang may sulat na kawayan. At ang ating bida ay pinagmamasdan ni na Chief Samaok at Murim leader na may pawis sa mga pisngi. At makikita rin ang ating bida na seryosong inaayos ang Bamboo Book of Tao Te Ching na may paawis din sa pisngi. At ilang saglit pa ay napasabi na ito daw ay tapos na. At biglang lumiwanag ang mga nakasulat dito na pinagmamasdan ng ating bida. At ito ay napahawak sa kanyang dibdib at napasabi sa kanyang isip na ang kanyang puso daw ay nagumpisa na namang uminit. At nagulat ang dalawa na mabilis na tumayo na nakatingin sa ating bida. Na makikita ang Bamboo Book of Tao Te Ching ay mabilis na umapoy na ikinagulat ng ating bida. At mabilis na kumuha ng isang bagay si Chief Samaok na mabilis na inilagay sa nag-aapoy na Bamboo Book of Tao Te Ching. Na ikinabahala ng ating bida. At ang inilagay ni Chief Samaok ay nasama rin sa pagtupok ng apoy. At ito ay napasabi habang nakatingin sila sa nasusunog na ito daw ay hindi kapanipaniwala. At ang mga teksto ay lumutang sa ere na pinagmamasdan ng ating bida na sinasabi sa kanyang isip na ito daw ang teksto na nakaukit sa mga plaki. Sinabi pa niya sa kanyang isip na makikita ang mata niya na pinagpapawisan na ang charm daw sa loob ng kanyang katawan ay sinipsip ang espiritual na enerhiya ng Bamboo Book. At makikita na tuluyan ng natupok ng apoy. At gulat na gulat sina Chief Samaok at Murim Alliance leader na sinasabi na ano. At sinabi naman ni Chief Samaok na hindi daw siya makapaniwala dito. At hinawakan niya ang abo ng Book of Tao Te Ching. At ang ating bida ay paulit-ulit na yumuko na humihingi ng paumanhin. Na sinabi sa kanya ni Samaok na huwag daw siyang mag-alala. Pumayag din daw naman sila na gawin niya ito. At sinabi pa ni Chief Samaok na may hawak na isang bagay na bukod pa daw dito, natutunan daw nila kung anong uri ng kapangyarihan ang nakatago sa loob nito at dahil daw ito sa kanya.
Siyempre, sayang daw na nawala ang isang bagay na isinulat ni Confucius. At humingi na naman ng paumanhin ang ating bida. At sinabi pa sa kanya ni Chief Samaok na ikinagulat ng ating bida na narito daw ang isang kopya na ginawa niya para subukan. At malaman daw ang pagkakasunod-sunod kapag may oras daw siya. Makakaya daw naman niyang maayos itong muli, tama daw ba? At nakahinga ng malalim ang ating bida na sinabi nito sa kanyang isip na siyempre daw naman. Paano daw hindi sila gagawa ng kopya para sa isang bagay na napakahalaga? At humawak sa lamesa ang ating bida na tumingin kay Samaok na sinabi nito na sa katunayan daw, mayroon din daw siyang pabor na hihilingin sa kanya. At tumugon ito na ano daw iyon? At seryosong sinabi sa isip ng ating bida na gagamitin daw niya ang pagkakataong ito upang makuha ang isang malaking kasunduan. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida na sa susunod na 10 taon daw, mangyaring gamitin ang Kaifeng branch ng Heavenly Dragon Escort Agency para sa anumang item na nais niyang itransport mula sa Murim Alliance papuntang Sansing. At tumugon na sinabi sa kanya ni Murim Alliance leader na ang akala daw niya ay wala pang branch ng Heavenly Dragon Escort Agency sa Kaifeng. At sinabi ng ating bida na sa ngayon daw wala pa, pero maaaring magbago daw ito kung tutulungan ng Alliance. At tumugon na sinabi ni Murim Alliance na oo daw naman. At seryoso pang yumuko ang ating bida at sinabi na salamat daw Murim leader. At pagkatapos ay mabilis na nagulantang sa kanyang narinig na sinabi na totoo daw ba talaga yon. At nakangiting sinabi sa kanya ng Murim leader na plano nilang pag-usapan ito ni Chief Strategist Samaok pagkatapos ng lahat ng ito. At upang bigyan daw siya ng opisyal na gantimpala para sa kanyang nagawa. At hindi makapaniwala ang ating bisa na sinabi pa nito na hindi daw ba sapat na ang pagpapalaya sa kanya mula sa parusa. At sinabi sa kanya ni Murim Alliance leader na nakapikit sa kanyang gilid si Chief Samaok na masyado daw namang maliit na gantimpala yon para sa isang taong nagligtas ng buhay ng 47 na tao. At nang mapakinggan ito ng ating bida ay masaya itong nakatingin sa kanila. At inayos na ng ating bida ang pagkasunod-sunod ng Bamboo Book of Tao Te Ching. Nang mabilis, na sinabi pa sa kanyang isip na buwisit. Kailangan daw niya ng higit na pasensya para dito. Na habang pinagmamasdan ito ni Chief Strategist ay namangha ito na napasabi na ito daw ay napakabilis. At ilang saglit pa ay humawak ito sa kanyang ulo na sinabi na siyempre daw naman, nagawa na niya ito dati, kaya magagawa daw niya ulit ito. At pagkatapos ay makikita ang kalangitan. At ang ating bida ay lumabas na mula sa looban ng tolda. At napahinga ng malalim na humawak sa kanyang dibdib at sinabi na hindi daw niya inaasahan na biglang magliliyab ang bambobo. Maaari daw sanang naging problema yon para sa kanya. At nakangiting sinabi pa sa isip ng ating bida na sinuntok ang dibdib na pero nakakuha daw siya ng magandang bagay mula dito. At tumingala sa langit at ito ay pinagmasdan niya. At sinabi habang nalalaglag ang isang dahon na pasensya na daw sa leader ng Alliance, at sa Chief Strategist na si Samaok na pero may isang bagay daw siya na hindi sinabi sa kanila. Na makikita na sasaluhin niya ang isang dahon na nalalaglag. At nakangiti pa niyang sinabi na ang dahon sa kanyang palad na nilagyan ng kanyang enerhiya na. Ang tanging tao daw na may charm na nakaukit sa kanyang katawan ang makakagamit ng kapangyarihang nakatago sa Bamboo Book of Tao Te Ching. Na makikita ang ating bida na gumamit ng telekinesis sa isang dahon. At tinapik na naman niya ng kamao ang kanyang dibdib na nakangiting sinabi na sigurado daw siyang magiging kapaki-pakinabang iyon sa hinaharap. At dito na po nagtatapos ang ika-69 na kabanata.